Cordillera. Hanggang ngayon, sa mga oras na ito, mga kaibigan, ay kasalukuyang pa rin nagpapakiramdaman ang magkabilang panig. Ang mga demonstrador ay natapang na magkakapit-bisig at nakaposisyon sa paanan ng Mendiola Bridge, habang mga pulis naman ay nakabang ng hubigit kumulang 5 metrong layo sa tapat nila. May mga nakabarikada rin iba pang alagad ng gobyerno sa daan patungong Malacanang. At tama ang mga ulat kaninang umaga na may darating na mga sundalo. Ito nga at kasalukuyang pupuposisyon na ang 5 kararating laman ng truck at 3 truck ng bumbero. Iyan ang trabaho ko, isang radyo reporter na laging naatasang magbobe ng kung ano-anong maaksyong pangyayari noong third quarter storm ng dekada 80. Rally sa Luneta, concert sa Araneta, pagmasakit fake ni Mapo, Valentine show ni Rico J, Gulo sa Gulo, movie premiere ni Sharon Cuneta, laban ni Niloy sa Boston, at marami pang iba. Sa radyo may halaga ang sasabihin ko, hindi ka man nakikita ng mga nakikinig. Dapat gagalaw sa imahinasyon nila ang mga pangyayari. Ngunit dapat na rin maingat ka sa pagbitiw ng mga salita at pigil rin ang emosyon. Dahil kung hindi, huli ka o di kaya'y kulong ka. Nang ipinadala ako para i-cover ang buhay Cordillera ng mga progresibong kabataan, doon ko nakita, naranasan ang sinasabing hikahos ng bayan. Nanoon ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Naobserbahan ko kung paano gamitin ang maliliit na magsasaka para maging propaganda ng sinasabing tagumpay ng rimeng diktatura. Doon ko rin natanto kung paano pigain ng mga nasa katungkulan ang pinaghirapang yaman ng ibang mamamayan. Pinag-aralan ko ang progresibong ideolohiya at di naglaon. Yakap ko ito. Sa loob ng organisasyon, nagkaroon ako ng lakas ng loob at naging tunay na malaya sa pamamahayag. Natutunan ko rin kumain ng dahon-dahon, insekto at iba pang lamang gubat. Higit sa lahat, naging magaling ako sa pag-asinta at paggamit ng mga kalibre. Andiyan na sila. Posisyon mga kasama. Tulad na naagawian, walang bakas na may iwan. Mahal natin ng bayan, ipagtanggol ang kalayaan. Maya-maya pa, may putok na pumaylalang. Itinsa ko ang hawak ko at inihanda ang daliri sa gatilyo. Itinarget ng maayos sa pulang ulo ng driver, tumiskaril ng truck, mistulang mga dagang nagkaripasan ng publik ang mga sundalo. Tumahimik ang paligid. Bigla na lamang, zing! Halos mabingi ako sa tunog na nagdaang bala. At sa aking paglingon, walang ingay na natumba na lamang ang katabi kong kasama. May tama siya sa kanang balikat. Ibig ko siyang alalayan. Ngunit wala na siyang buhay. At bakas sa mukha niya ang kapayapaan. Napayuko ako at napapikit na pag-usal ng dasal para sa kanya. At sa pag-angat ng aking mukha, tumama ang paningin ko sa mata ng isang kalaban. Nakala kong katapusan ko na. Bigla na lamang, bang! Bang! Umikot ang mundo ko. At tinig ko ang pagtama ng bala sa aking balikat. At nagdilim ang kapaligiran. Tuguan ako ng matauhan. At naramdaman ko, may tama ako sa aking kanang balikat. Pinakiramdaman ko ang sarili at paligid habang patuloy ang pagpapalitan ng buto at palakpanak ang sigaw. Ako ay nasa ilalim ng bangin. Anupat nang tumingala ako, nakita ko ang mga nakabotang binti ng mga sundalong naghahanap sa akin.
huwag kumilos. Hindi na ako nakita at hindi nga nila ako makikita pagkat natatawingan ako ng isang malaking tipak na batong bundok. Tumagal pa ng 5 oras ang pagpapalitan ng putok. Ligtas ako sa aking kinaroroonan. Isang pagpapala ang nangyari sa akin pagkat ng mga oras na ako'y hindi kumikilos, na ang tanging ramdam ko ay ang pisikal na sakit ng aking kanang balikat na tumatangos sa buo kong kalamnan. Pag-isipan ko ang punto ng aking kinasasadlakan. Tama, buhay ako, ngunit para saan? Para kanino? Hanggang kailan? Dapat nga ba magbuwis ng buhay para sa pagbabago? Di kaya't mas mabuti kung buhay ka pa at nakamit na ang mithi? Hindi habang panahon akong ganito. Nang kumailan lang ang bayan ko ni Freddy Aguilar ay nagkaroon ng hudyat ng pagbabago. Ang EDSA Revolution, armas kontra Rosario, katapangan kontra Dasan, at nagtagumpay ang hinahangad na kalayaan. Ngunit nakatutukso ang paligid. Kay forma magsuot ng Levi's at Adidas, magdala ng Sunny Beeper, nakakatakam kumain sa Shakey's, nakakaaliw manood ng MacGyver. Ngunit sa ganang akin, Pilipino ang gusto ko. Sapatos ng Marikina, iyaw-iyaw sa kanto, balot sa pateros, mga awitin ng asin at mga pelikula ni Bernal. Sa aking pinagpatuloy na propesyon, nadala ko ang aral ng Cordillera. Malaya na tayo mga kababayan. Ngunit ano na naman na nangyayari sa atin? Masakit sa Mindanao? Teka sandali. Di ko may posisyon na maayos ang mikropono. Alam niyo naman na wala ako kanang pamay.